So, yun. Hello guys. So, share ko lang sa inyo, this is my first time to build my own PC. So, gusto ko lang i-share yung one of my achievements na makabuo ng sariling PC. So, ngayon ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko at yung budget, lalo na yung budget. Kasi sobrang tagal ko nang gustong magka-PC since ano pa lang ako, high school pa lang. So, actually never akong nagkaroon ng sariling PC. Ano lang siya, bale, simula dati is puro laptop lang yung ginagamit ko, and yung mga devices na yun is lahat yun is bigay lang, at yung iba doon ay mga sira. Tapos yung mga sira ay inaayos ko na lang. So, yun yung mga nagrao sa akin nung college ako. Yun. So, ngayon since I have job naman, may trabaho na ako, meron na akong pera. So, nakapag-ipon ako para makabuo ng mid-end na na mid-end PC for my inner childhood na lang. Tsaka matagal ko na rin pinapangarap. So, pakita ko lang yung mga specs. So, ito yung mubo niya. MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. So, may Wi-Fi na siya. Ito yung motherboard natin. Yung GPU natin ay AMD Radeon RX 9060 XT. 16GB siya. Yan. Tapos also we have syempre para sa aesthetics is yung Core Liquid for the cooler, CPU cooler natin. We are rocking the Ryzen 5. Yan. Ryzen 5 7500F. Yan. So for mid-end gaming lang naman siya. Sa unit na to, medyo napamahal ako. Dahil wala akong mga peripherals talaga. Wala akong monitor, wala akong mouse, wala akong keyboard. Talagang lahat all out siya. Binili ko talaga siya. Talagang pang full set siya. So, imbes na unit lang yung bibiling ko, bumili pa ako talaga ng monitor, yung mismong keyboard. Ito, keyboard natin is very affordable, which is yung Bulan. Rock Bulan is wireless keyboard siya. So, later on makikita natin kung gaano siya kaganda. Tapos, itong DDR5 Crucial Pro Series 32GB 600 megahertz ba to or something memory RAM, and 1TB of NVMe na storage. We also have mouse for Glorious PC Gaming Race. Yan. Headphones natin is Razer Barracuda X. Yan. Ang monitor natin ay Xiaomi gaming monitor, 27 inches with 200 megahertz and 1080p yung resolution niya. Pinaka-importante ay PSU. So, 750 na siya para future proof, pwede kang mag-upgrade. So, ito yung pinaka-importante talaga sa isang PC is yung PSU. Dapat hindi nyo ito tinitipid. Dapat, kung mahal talaga siya, yun talagang mahal siya. Pero, para naman, hindi masira agad yung PC nyo at hindi magsumabog. Yun. And, syempre, is yung PC case natin. Ang PC case natin ay ito. Magforge M100A gaming case by MSI. So, mostly ng components natin dito is MSI. Kaya, tara, let's build. So, dito, naray ko na lang i-timelapse kasi sobrang nahirapan ako sa process na to. Di ko akalain na napakahirap pala niya. So, yun, panoorin nyo na lang kung paano siya nabuo. At sana, hindi sumabog.
So, ito na nga, ilalabas na natin yung pinaka important part ng ating PC is yung GPU natin o yung graphics card or video card. So, yung video card natin is AMD Radeon RX 9060 XT overclocked by Gigabyte. So, ito yung pinaka-importante na part ng PC mo para makapag-render ka ng maayos or makapag-gaming ka with high FPS. Pinili ko yung Radeon or Team Red, lalo na itong 9060 XT na 16GB dahil siya yung pinaka-affordable na GPU na kayang parang habol siya dun sa ibang branded. Kung titignan natin, kung gusto mo talaga ng peso per FPS, ito yung talagang mare-recommend ko na bilhin mo na GPU kasi sobrang mura niya pero parang high-end talaga siya. Sobrang bigat niya at maganda yung niya, performance niya based dun sa mga reviews sa online. So here tinanggal ko yung stickers kasi kailangan talagang tanggalin yan dahil umiinit yung GPU. So ayaw nating may mga naiiwang plastics dito sa mismong graphics card natin kasi pag iniwan natin yan habang naka-operate yan, pwedeng malusaw yan at masira ng tuluyan yung CPU mo. So, yun, lagay na natin. So, sa part na to, mapapansin nyo yung laptop ko nilabas ko at binaklas ko kasi kinuha ko yung storage doon at ilalagay ko mismo sa bago kong PC para yung mga files, important files ko doon ay mailipat ko na mismo doon sa PC at hindi na ako mahirapan sa pag-transfer. So, on this part naman, tinry ko ilagay yung extra fan ko para sa airflow pero hindi siya kumasya, sobrang sikip na at walang space para sa GPU. So completely na talagang hindi ko na siya nilagay at okay naman siya, hindi naman siya actually kailangan, for aesthetic lang siya. So yun na nga, anong oras na ba? Mag-alas 4 na, ngayon lang ako natapos dito sa mismong CPU. Napakahirap palang gumawa ng ganito. So hindi basta-basta ang labor ng mga gumagawa. No, so yun, tinry ko naman na siya, hindi naman siya sumabog. Yes. No, bale, gumagana naman na siya. Pero hindi ko pa siya naiboboot. So mostly naman pati yung Gigabyte gumagana. Sure yan, nasa BIOS pa yan. So, i-set up ko na rin yung monitor. At naging compact siya. Sobrang compact niya. Akala ko kaya pa niyang malaki siyang case. Yung pala hindi. Parang sumakto lang. So, hindi ko na ilagay yung additional fans. Tatlong fans na eto, hindi ko siya nailagay. So, sa kapatid ko na lang to. Then yung actually kasi merong etong cooler, meron talaga akong stock, hindi ko na siya nagamit kasi syempre anong mas maganda, syempre yung ilaw. Yun na lang. So sa setup ko naman ngayon yung mismong monitor at try nating mag-install na ng Windows tapos patulog na tayo.
try ko na siyang i-set up yung mga peripherals para ma-set up na natin. Okay. So yun nga. So ito na siya. Na pagana ko na siya, nag-i-install na ako ng Windows 11. Pero meron lang problem na nag-overheat daw yung CPU. Kung saan ba siya. So kaya di ko pa siya tinatakpalo ng glass. Pero ayan na siya. RGB, syempre RGB. Yan. So gumagana siya. Tapos may nilagay ko na rin yung wifi antenna niya. Check ko, pinapatagal ko muna yung yung mismong booting time niya, yung turn on niya pa, kasi kanina habang ginagawa ko siya biglang namatay. So far naman ngayon, since inayos ko naman na kanina, nawala na yung notification ng overheating, kaya hindi siya lumabas dun sa screen. Pero inaantabayanan pa natin kung magiging siya, kung mamamatay siya ulit, ibig sabihin nag-overheat dun. Kasi si motherboard is meron siyang fail-safe na pag sobrang init na nung CPU, kusa siyang namamatay. So hindi talaga siya masusunog, no? Pero kudos naman, hindi siya sumabog. Hindi siya sumabog, thank God. Yun, so tingnan lang natin kung paano ba ang mangyayari sa setup na to, kung tatagal ba siya o hindi. Pero so far naman okay naman siya, at naging cramp lang, sobrang cramp. Ayan kala ko kasi kasya sa siya dun, di ko na ilagay yung ibang fans. So may 3 pang fans na natitira. Yung cable management sa likod, wag nyo nang alamin, pero inayos ko naman siya. So gumagana na naman siya. Yan. So far naman wala akong nakikita defects dun sa mga sa mga gamit. So check natin mamaya after ma-i-download nitong Windows natin. So yun. So guys, hello. Nalaman ko na kung ano yung preset na na problema dahil siya kaya nag-overheat, kasi hindi ko pala naisaksak yung pump nung mismong water pump nung water, yung cooling natin. So yun, resolve naman na siya, pero check ulit pa rin natin, troubleshoot pa rin natin kung kakayanin ba siya or kung mamamatay na naman siya, kasi bigla siyang namatay ulit so habang ko ng Windows. So sana hindi. Check natin. So yun, installing na siya ng Windows. Yan. So mostly actually tapos na to. Yan, na-set up ko na rin. Tinamad na ako i-video ng kalat ng kwarto, yung higaan ko nandun. Oh my God, look at this. Tapos yan, may mga unboxing pa tayong gagawin. Okay, bakit nag-failed? Come on. So yun, hello, I'm back. So siya, actually natapos ko na yung PC nung December. So na ngayon January. Actually, January na siya. January 17 na ngayon. At kaya tumagal lang gano'n kasi actually nagamit ko na siya nung course of December, yung buong month na yun. Pero may mga components pa ako na hindi na ilalagay. Kaya pinaabot ko siya ng January. Pero nagamit ko naman na siya, nakakapag-games na ako. Okay naman siya, wala siyang naging problema. Ngayon, i-share ko sa inyo yung kung magkano yung nagastos ko sa lahat-lahat. Tapos ipapakita ko na rin yung mga additional na nilagay ko dun sa PC na actually di naman kailangan, pero para sa akin gusto ko siyang ilagay para lang sa aking inner childhood na lang, no? Ganun. So pakita ko sa inyo, showcase ko sa inyo yung setup ko. Okay?
So, ito na yung final setup natin. At for me, it's partially complete, lalo na sa CPU. So, kung mapapansin yung later, ay yung a while ago dun sa video is iba yung kulay, no? Nung RGB. Tsaka, yung ano natin, yung mga RGB shit, sobrang ano naman. Sobrang ano pala. And, sobrang liwanag. So, babaan na lang natin ng konti para yan. Okay. So, ito na siya yung complete na setup para sa CPU ko. CPU ko, dinagdagan, actually lahat ng fans kasi dun sa mismong nauna is Molex siya. So, hindi siya nasa setup. So, full RGB lang siya na sobrang sakit sa mata. Kaya ito, pwede ko siyang patayin at pwede ko siyang iba-ibahin yung light animations niya. So, yung pinalit natin na fans is yung dark flash infinity. Ito. Pinalit natin siya. So, bumili ako ng 8 fans tas dalawang inverted fan para dito yun, inverted fan. So, yan. Complete na siya. Meron din sa harap, pati yung sa harap. Pinalitan natin yan. Yan. So, yan, may ilaw-ilaw na siya. So, kung gabi, ayaw mo nang mailaw, pwede mong patayin siya gamit yung software na gagamitin mo. Okay, tapos here naman is yung monitor natin. Nakakapag-games na tayo, nakakagawa na tayo ng mga projects. At dito lahat yung apps ko, yung mga Photoshop, yan, mga games. Then, yan siya. Masyado siyang malaki. The 7-inch. Pero okay lang. Tapos, we have yung Rock Bolan na keyboard natin. Maganda siya. Sobrang, 1 month ko na siyang ginagamit, no issue. Sobrang crisp nung tunog niya. Okay? Yan. And next naman, syempre yung mouse natin, wireless to. Wireless. Actually, lahat pala ng peripherals natin dito is wireless. Pati yung Razer, natin, Barracuda natin. Yan. Hell, buksan natin ilaw. Yan. Wireless din siya. So, kung gusto ko naman ng high quality audio, meron din tayong speaker. Game bar to by Skyward. Sobrang ganda. Stereo na din siya. Then, we have the Studio Beats Studio pala. Ito, ginagamit ko yan pag gusto ko mag-gaming without noise, background noises sa aking mga paligid. Yan. Okay, yan. We have the camera. So, yan yung setup natin. We also have the switch. Yan, dyan lang. Ginagamit ko siya pag maglalaro ng switch. Kunyari, tinamad ako. Gusto ko lang mag-switch. Yan, lalagay ko siya. Pwede ko siyang i-connect mismo dito sa monitor natin while gaming. We also have the wireless speaker with Xiaomi. Yan. So, nothing special. So, yan. Yan yung setup natin. Yan. Now, look at this. Eyesore. Siguro mga 1 month. Pagkasawa ako na yung ilaw na yan, papatayan ko lang din. Yan. So, ang pinalit natin talaga siya, lahat ng fans pinalit natin, pati yung AIO fans. Pinalitan natin siya ng dark flash, lahat yan dark flash. So, 8 pieces na fan. Tapos, included na dun yung dalawang inverted fan para sa airflow. So, yung airflow natin is, eto, 3 sa harap, tapos 2 sa baba. Yung intake natin. Tapos yung exhaust naman natin, isa sa likod, 2 sa taas, which is yung AIO. Okay. So, ayan na siya. So far, wala naman naging problema. Sobrang smooth ng gaming. And playing. Yan. So, yun na nga. So, nakita nyo naman kung ano yung nangyari sa PC ko na kung ano yung kinalabasan niya. So, nagpalit nga tayo ng fans. Kasi yung fans natin is Molex. Molex is direct na sa power. Di mo siya ma-isa-setup. Tapos, hindi siya smart fan kasi
yung pag Molex, rekta siya sa high speed. Sobrang ingay niya sa tenga. Sobrang lakas niya. Kaya pinalitan ko din siya. Well, gastos din siya pero worth it naman. Kasi naging maganda yung PC ko. At cool siya, cool. So, yung mga RGB na yan is dagdag FPS yan. Okay. So, ngayon, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko dito. So, originally, lahat-lahat, hindi naman, wag lahat-lahat. Yung unit muna. Yung unit lang, which is yung CPU. Yung CPU ay pag stock lang siya. Stock lang, walang mga AIO, wala siyang fan, di mo siya pinalitan ng fan. Ayan. Siya, 57k pesos yung ginastos ko. Do unit pa lang yun yung CPU pa lang yun. Ngayon, pag isasama mo na lahat-lahat, I mean, pag sinabi kong lahat-lahat is yung peripherals kasama doon, which is yung monitor, yung mismong keyboard, mouse, yan. Tapos yung mga dinagdag ko na fans, ano pa ba, yung mga headphones yan, basta lahat. Pag sinama mo lahat yun, pag sisusumahin mo, aabot siya ng, huwag niyo sasabihin sa nanay ko aabot siya ng kumulang 100k. 100k. Yun, so, yun. Ano tayo ngayon? Kain damo muna tayo ngayon. So, pero worth it naman kasi pag for freelancing siya. So, nakapag-Photoshop na ako, nakagawa, nung course of December, nakagawa na ako ng mga projects, then, nakapag-gaming na ako, nag-try na rin ako mag-stream ng private lang para makita lang nila. So, yun. Actually, yung setup na to, hindi pa siya tapos. Meron pa akong may bibilin pa ako for the streaming na talaga. So, may bibilin pa akong camera, which meron naman ako, pero yung camera ko is luma na eh. Pwede pa siya, kaya lang, mas okay na yung bago. So, para, yun, maganda yung kinalalabasan. Tapos, papakita ko sa yung showcase nung mismong benchmark performance ng PC ko. Anong PC? Para, makita nyo na, siya, sobrang ganda niya. Sulit na sulit yung mismong GPU na pinili ko talaga kasi doon ako nahirapan sa GPU. Yung ginawa ko, ewan ko kung tama ba to, yung ginawa ko kasi before I buy the GPU is ay yung mismong buong PC bago mag-build. Planalo ko muna siya na GPU yung bibilin ko. I don't know kung yun yung tamang plano doon, pagpa-plan. Pero ang ginawa ko is bumili ako ng GPU, which is nag-decide na ako na yun yung gagamitin ko, which is yung RX 9060 by Radeon. 16GB yun. Tapos binihis ko yun, yung GPU na yun, yung best specs para sa kanya. So, binili ko muna yung GPU, tapos binase ko yung mismong mga components para dito kay GPU, which is yung motherboard, yung RAM, and so hanggang sa nabuo ko siya nung December na, pero which is January na ngayon. Tinesting ko siya kung may mga problems. So far walang naging problem, so smooth siya, nakakapag-gaming ako. Yung mga nilalaro ko is AAA games. Tas nagulat ako, kinaya niya yung Cyberpunk. Grabe. Cyberpunk, yung God of War, yung una. Tapos, yun. So far yun naman. Umabot siya ng humigit kumulang 100k. So, alam ko ang gastos hindi pa natatapos. So, kung ako sa inyo, try nyo pag-ipunan. Pero, ito lang sinasabi ko. Ngayon 2026, sobrang mahal na ng PC parts. Kung naalala ko is yung RAM ko, lalo na yung RAM. Yung RAM, binili ko siya ng 6,500 pesos lang. 32GB na siya. Tas yung
30 yata o ganun. Tapos 6,000 mega timings yung ano niya, yung latency niya. So, okay na siya. Tapos Micron siya. Ay, tama ba? Oo. Crucial siya yung brand ng RAM. Ngayon, chinek ko dahil nga may Ramageddon. Chinek ko ngayon kung magkano na siya ngayon. Chinek ko kung bibilin mo yung same RAM na katulad nung sa akin is dati 6,500 siya. 6,500. Ngayon, nasa 10K na siya. 10K. Ganun siya in the duration of 1 month lang. Ganun siya katumaas. So, kung magbibuild ka ngayong 2026, good luck. So, yun, swerte lang ako na umabot na ng na maaga pa lang, binili ko na yung mga parts November 2025. Kaya mas nakatipid ako ngayon. Parang buti na lang talaga, hindi ko na siya pinaabot next year kasi sobrang mahal na ngayon. So, sinasabi ko na rin yung girlfriend ko kasi nag-build din ng PC. Same specs kami, yung iba lang yung brand nung mismong RAM niya. Yung RAM niya is binabili niya yon December na. Pero 15K yung presyo nung sa kanya doon. Ngayon, nung chinek ko yung RAM niya, yung RAM price niya, which is same lang sa nung sa akin ngayon, nasa 20K na. So, ganon kataas yung tinataas ngayon ng PC components. Susunod na yan yung GPU, susunod na rin dyan yung mismong mga storage, mga storage na ilalagay nyo dyan. So, good luck sa mga bibuild nyo 2026. Kung may makita kayong good deal, kuhanan nyo na kasi baka magsisip pa kayo lalong tumaas pa yan. Alam nyo ba kung bakit tumataas ang RAM? Dahil yan sa AI. So, yung mga AI enthusiasts dyan na gustong kala nyo, yan yung magrarao sa buhay nyo. Yan, dahil dyan, nagtataasan ng mga RAM prices at mga devices. Susunod na dyan, mga cellphone nyo. Ayan, mga gumagamit ng AI. Mga cellphone nyo, mga smart TVs, yan, smart refrigerator, lahat ng ginagamitan ng memory na devices, magmamahal na. So, good luck. Yan, supportahan nyo pa rin yung mga AI na yan hanggat sa wala na kayong mabiling device. So, yun. Grateful naman ako na umabot ako. Yan. So far, walang maging aberya. Napakaganda. At na-enjoy ko siya. So, ngayon, iaano ko lang kayo sa susunod na video, which is mag-i-streaming ako. Pero hindi ko alam kung itutuloy ko kasi nahihiya ako. Siya may trabaho ako. Wala akong time para doon. Pero, try natin. Kahit mga indie games or mga underrated games, yung di ganun kasikat na games, tatry natin. So, yun nga. Good luck. Yan. So, isipin nyo, overall, yung mga nagastos ko is 100K. Hingit ko muna 100K. Isipin nyo ngayon kayo bibili, which is mid-end lang to mid-end gaming PC lang to. Lahat yung kaya siya kaya siya umabot ng gano'n kasi nga sinasabi ko is wala naman akong peripherals Ito pa pala, nakalimutan ko. Mic for streaming. Hello, yan, kasama na siya sa setup ko. So, yun lang. Good luck. So, testing tayo ng games. So, first game natin is Silent Hill F. So, makikita naman natin is very fluid yung motion niya. Yung graphics niya ay high. This game is naka-caption ng 60 FPS lang dahil meron siyang limit dun sa mismong game niya at hindi ko na siya maipataas. Pero, as you can see, napakaganda naman ng gameplay. Then, susunod natin ay Spider-Man. So, Spider-Man here naman ay pinapakita naman dito yung naka-high siya, very high yung graphic settings niya. At ayan, makikita natin, naka 200 siya, naka basic lang siya kasi nga game from PS5 siya. Kaya
naka V-Sync siya, pero makikita naman natin very smooth, napakaganda ng details ng buildings, para kang si Spider-Man talaga. Yan. Okay, next game is Elden Ring. So, Elden Ring naman is, pero itong Elden Ring matagal na to, pero ayan, naka-Millennia tayo. Makikita naman natin kung paano tayo dinudurog ni Millennia. Yan, patay. Yan, so same pa rin, full high yung graphics niya, napaka smooth din ng gameplay. FPS niya is nakakap sa 60. So ganun talaga, yung nasa hardware na, ay nasa ano na yan, nasa game na mismo yan, at hindi natin ma-unlock yan. Yung last game na i-showcase ko is yung God of War. Kung makikita naman natin sa taas, yung graphics niya is umabot ng 130 or 50. Pinakamababa 90 yata. So for 90 RX 9060 XT na graphics are very ano na siya, very good na siya. So yan, napakaganda ng gameplay. So ito na, nagbabalik. So kung nakita nyo naman kanina, sobrang smooth yung gameplay natin, no? Makita natin high FPS siya. For RX 9060 XT 16GB is na siya, remarkable na talaga siya. Kaya niya mga AAA games. Paano pa kaya yung mga Valorant, yung mga Counter-Strike, League of Legends, di ba? Grabe. Talagang sulit na sulit yung mismong GPU na to. Kung gusto mo ng ganitong GPU, merong mga variant na na mas mura at affordable, na same lang. Kunyari ito kasi Gigabyte to, yung brand niya, pero merong mga brand pa na mas mura, mga ASRock, ganyan. Okay. So yun lang naman, at sana nagustuhan niyo yung video na to. So sinamahan niyo ako sa pag-build, sa journey ng pag-build na to. Daming highs and lows, at sana sa susunod na mga videos manood pa rin kayo. Kahit kahit like lang, wala problema. Okay na yun. So hanggang sa muli, sa susunod ulit. So thank you. Bye. So sa part na to, mapapansin nyo yung laptop ko.